Eh, tinan mo, hindi ka magkakaproblema sa pakinabang pag umpisa pa lang, sinabi mo na kagad lahat ng mga mapapakinabang niya at saka yung mapapakinabang mo rin at the same time. Hindi ka magkakaproblema pag parehas kayong dalawa makikinabang. Pero pag ikaw lang makikinabang, tingnan mo, one-time transaction lang yan. Masyado nang marami sa two times na transaction. Pero madalas na pagkakataon, pag ikaw lang makikinabang, isang beses ka lang makakapakinabang, tas hindi mo na ngayon mapapakinabangan yung tao kahit kailan. Sira na yung pagsasama, sira na yung pagkakaibigan kung meron mang nabuo. Yan ang sagot ko ron. Kuha mo? Matanong ko lang po, tama po ba na unahin yung taba ng utak ka sa pera? Oo. Taba muna ng utak, brother. Kasi i-convert mo yung taba ng utak papunta sa pera eh. Kahit na ano ang gusto mo, makukuha mo pag may taba ka ng utak eh. Kahit anong gusto mo, makukuha mo, brother, pag may taba ka ng utak. And when I say kahit ano, syempre, you have to include practicality. Lahat ng bagay na practical, makukuha mo kapag may taba ka ng utak. Unahin mo muna, kaya nga sabi ko sa inyo, mga kabataan, huwag kayo nagpapaniwala doon sa mga nagsasabing puta, dumiskarte ka na lang, huwag ka na kumuha ng diploma. Yung matinan mo, pansinin mo, inuutakan kayo ng mga hayop na yan eh. Sila ginagamitan nila ng utak eh. Tapos kayo, naniniwala naman kayo sa mga ganun, hindi nyo sinamahan ng utak. Diba? Kung pinapaaral kayo ng magulang nyo, mag-aaral kayo, tapusin nyo yung pag-aaral. O tapos tsaka kayo ngayon dumiskarte ng pera pagkatapos ng pinag-aralan. Mas madaling dumiskarte ng pera pagtapos ka ng pinag-aralan. Ano ka? Coming from me na ako, hindi nakatapos ng kolehiyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-aral kayo eh. Isipin mo, kung akong ganitong kataba ng utak, hindi pa nakatapos ng kolehiyo. Mas malayo ngayon na mararating ko sana kung sana nakatapos ako ng kolehiyo. Tingnan nyo. Diba? Ito po kuya, Sige. may tanong baba ko. Go. Bilang 17 years old po na isang bata po, ano po yung advice mo pa po sa 17 years old na katulad ko? Kung na ako galing nga, Sige. ano po ba yung maganda pag nakawin? Kung ako magbabalik sa pagka 17 years old, tatapusin ko kolehiyo ko. Tatapusin ko yung kolehiyo ko. Tapos malamang pipili ako ng kahit na anong kurso na talagang gustong gusto ko talaga. Kung ako yung babalik sa pagka 17 years old, tatapusin ko kolehiyo. Kasi mas madaling umabante sa buhay kapag tapos ka ng pinag-aralan eh. Ang hirap-hirap umabante sa buhay kapag pinapaaral ka tapos ayaw mo mag-aral, matigas ang ulo mo. Pag matigas ang ulo mo sa magulang mo, magiging matigas din ang ulo mo sa boss mo. Tapos pag matigas ang ulo mo sa boss mo, palagay mo ba kikita ka ng masyadong maraming pera na ayaw ka ng boss mo? Yung alam mo yung tanga na, unang kita pa lang sa'yo ng boss mo, burot na, dito na naman itong putang inan to. Papalag na naman sa akin itong lintik na to eh. Bakit? Eh puta, ganun ginagawa mo sa magulang mo eh. Palag ka ng palag sa magulang mo eh. O tapos ngayon, ano naman ngayon mangyayari? Ikaw ngayon, paglipas ng panahon, magkakaanak ka din. Tapos pag nagkaanak ka, tignan mo yung, ano kaya mararamdaman mo pag lumalaban sa'yo anak mo? O, di ba sakit ng ulo rin yung ginagawa mo? Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo, hindi nyo gusto ng grupo ng mga tao, lalo ng mga kabataan, na matitigas ang ulo sa mga magulang. Huwag kayo matigas sa ulo sa magulang nyo pagka mga bata pa kayo. Bakit? Dahil doon sa simpleng konsepto na yung mga magulang nyo, eventually, paglipas ng panahon, mamamatay yung mga yan, mamimiss mo magulang mo. Isama mo na rin yung paglipas ng panahon, ikaw din magiging magulang ka rin, hindi mo gusto ng sakit ng ulo sa anak mo. Matuto kayo Pilipinas, lalo na mga kabataan, matuto kayo pag pinapaaral kayo ng magulang nyo, magtapos kayo ng pinag-aralan. Pag hindi na kaya, o di tsaka ka ngayon dumiskarte. Hindi na kaya eh, di ba? Pero kung pinapaaral ka naman, may pera naman, puta, batikas lang talaga ulo mo, gusto mong business-businessan. Puta, ang napapaalala ko lang sa inyo, pwede ka mag-business-businessan mula sa panahon nakatapos ka ng kolehiyo hanggang mamatay ka. Huwag mong unahan. Huwag mong unahan. You have to go through the process. Pagdaanan mo yung buong proseso. Mag-aral ka muna. Tapusin mo kolehiyo mo. Pagkatapos mo ng kolehiyo, magtrabaho ka ngayon. Tapos nagtatrabaho ka na, magpa-promote ka. Mas madali ngayon sa iyan dahil nakatapos ka ng kolehiyo. Mas malaki ngayon ang sweldo mo. Aral ka ngayon financial management. Pag natuto ka na mag-ipon ng pera, tapos nandun ka sa loob ng bakuran ng boss mo na na-promote ka dahil nga may kolehiyo ka nga, o di mas madali na ngayon sa'yo gumawa ng mas marami pang pera. O tapos ngayon, pag marami ka ng pera, nakaipon ka ng marami, de tsaka ngayon pumili kung gusto mong ma-promote pa na mas dadami pa pera mo, o mag-business-businessan ka, doon ngayon, kahit pa paano may experience ka na. Kasi, alam mo, hindi lang ito naiintindihan ng mga tao eh. Akala nila, sabi nga, wala ikang yumaman na empleyado. Ulul, wala yumaman na empleyado. Putang, ganda-ganda ng posisyon ko minsan panahon. Nagkapera naman ako eh. Nakakita ka ba ng piloto? Mahirap. Abogado mahirap, doktor mahirap. Naku putang ina yung Pilipinas. Huwag mong bobohan. Kung nadadaan pala sa padiskarte yan, edi pagka na-appendicitis ka at sumasakit ang tiyan mo at kailangan bukahan yung tiyan mo, doon ka ngayon pumunta doon sa doktor na dumidiskarte lang. Sige, tang ina.
pag pupunta kang Visayas o Mindanao, tapos mag-eeroplano ka, humanap ka ng pilotong dumidiskarte, lintik ka, tangina ka. Boklog eh. Pilipinas, huwag kayo masyadong tangina. Yung mga nagsisipagsalita sa social media na sinasabi nila, huwag ka na daw mag-aral at dumiskarte ka na lang, mga gagong siraulo yung mga putang inang yan. Yang mga yan, ang interest lang yan, kunin yung pera mo. Yun lang talaga yun eh. Tingnan mo, pansinin mo, lahat ng nagsasabi na huwag ka nang mag-aral at dumiskarte ka na lang, kahit pinapaaral ka ng magulang mo, tingnan mo, pansinin mo, may binebenta sa inyo. Papaputol ko, titi ko, tingnan mo, pansinin mo. Halos lahat ng nagsasalita niyan, dumiskarte ka na lang, huwag ka nang mag-aral, may binebenta. Tapos kadalasan dyan, yung mga pinagbebenta nila, putang ina, maniwala ka, kagaguhan. Networking, yan, ganyan, mga ganyan. Networking, mga course, mga kaputang inahan na sinasabi nila, dyan daw yayaman ka. Tapos tignan mo yung loob ng bakuran nila, wala naman yumaman sa kanila, sa madalas na pagkakataon, wala. Mala pa, may mga pumasok sa kanila, sa loob ng bakuran nila, mga mayayaman na. Tapos yun ngayon yung finiflex nila. Yumaman ka ito dahil sa akin, dahil sa ganitong kumpanyang networking, ulul, tangina nyo. Maniwala ka sa akin. Nakilala ko yung mga yan, pati mga may-ari ng mga kumpanya niyan. Puro mga siraulo karamihan dyan. Puro mga may diferensya sa utak. Lahat sila mga mukhang pera. Diretsahan lang, lahat sila mga mukhang pera. Ingat kayo sa mga ganyan, Pilipinas. Ingat kayo. Yung mga nagsisipagsalita sa inyo na, wag na daw mag-aral, dumiskarte na lang. Ate na mo, eto nga, may magandang halimbawa eh. Merong isa, atin lang to. Ate na to, may isang piraso. Sabi niya, yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Binash ngayon siya ng mga tao. Binomba ng mga tao. Binomba. Binanatan talaga siya ng mga tao. Yung pang tuition fee, ipang business na lang daw. Sabi niya ganun. Yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Tapos ito, magtataka ka. Paglipas ng ilang buwan, may binibenta na siya course. Akala ko ba, ang sabi mo, yung pang-tuition fee, pang-business, ba't gumawa ka ng course? Eh di interesado ka rin pala sa pang-tuition fee ng mga bata, gago ka. Tanginan to, sabi ko, ano pinagagawa na itong taon to? Sabi niya, yung pang-tuition fee, pang-business. Tapos gumawa siya ng course, kailangan mo ngayon ng pang-enroll dun. Anyari sa'yo? Kinukontra mo sarili mo. Kontrapelo. Tanginan yan. Tapos ito pa, sobrang lupit. Ito pa, nakaka-amaze dun. Yung supposed to be, gaya nga ng kawika ang Ingles, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Dapat yung batas mo sa isa, batas mo sa lahat. Eh ikaw kaya sumunod sa sarili mong advice, yung pang-tuition fee ng anak mo, ipang business mo. Tignan natin kung kaya mo yan. Ay nako. Tignan mo, pansinin mo, yung anak niya nag-aaral. Yung anak nga niya nag-aaral eh. Ano ibig sabihin? Siya mismo, na nag-a-advise ng ganyan sa mga tao, hindi niya kayang i-apply yung advice niya sa sarili niya. Yan bang ganyang klase ng tao, paniniwalaan niyo, Pilipinas? Nako, pipili ka na rin lang naman ng advisor, pumili ka na ng chai chest. Loko lang. Pumili ka ng matalino. Yung subok, doon, yun ang piliin mo. Kahit hindi ako, pili ka ng kahit na sino, basta subok. Yung may resulta, na yung resulta nila, kitang-kita mo, hindi mo maitatanggi. Diba? Ganun lang naman ang buhay eh. Puta, pipili ka na rin lang naman ng advisor, walang yumaman sa loob ng bakuran niya, tapos ang worst niyan, ang nakakatawa din, yung advice niya, di niya kaya apply sa sarili niya. Putang ina. Ang tindi ng advice mo sa tao, apply mo nga sa sarili mo. Ang tindi ng advice mo para sa anak ng ibang tao, apply mo nga sa sarili mo. Yung pang-tuition fee ng anak mo, pang-business nga natin yan. Sige nga. Anyways. Gago kayo, pinapangalanan yun. Hindi ko na nga pinangalanan eh. Kaya na lang natin ma-figure out ng mga tao yan. Hindi ko na nga pinangalanan. Itong mga to, pinangalanan nyo pa eh. Nako, buhay nga naman talaga. Buhay nga naman. Sarap ng buhay. Anyways, follow-up question, brother. Okay ka na? Hindi pa po. May Yeah. tanong po ako. Yeah. Bakit po yung karamihan sa mga tao ngayong Pilipino, mga buko, tulad po ng like ang gobyerno po, ay yung parang po sinusulan siya, tas para pamalakad, pero pinamagpulit po siya, okay na po ba yun? Siyempre, ang sagot ko sa'yo, hindi. Hindi okay.
Hindi okay. Hindi ko naman sabing karamihan ng Pilipino boto. Hindi naman ganun. Pero marami lang talaga. Marami. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyong Pilipinas. Bumoto kayo. Oh. Kailangan ng boto ng mga tao na hindi bayad ng mga politiko. Kasi yung iba, sabi nila, wala na kang pag-asa sa Pilipinas, hindi nila ako boboto. Tanga, pag hindi ka bumoto, lalong walang pag-asa. Bakit? Isipin mo, ang boboto lang, yung mga binayaran ng mga politiko. Tapos yung hindi binayaran ng politiko, tinatamad bumoto. Ulupong, tangina mo. Paano ngayon magkakaroon tayo ng matinong gobyerno? Ang bumoboto lang, mga bayad. Tanginang yan. Pilipinas, wag kayo magkaroon ng ganong logic na wala rin naman pag-asa sa Pilipinas, hindi nila ako boboto. Kailangan nga yung boto mo kasi independent kay. Independent kay. Alam ng mga tao, alam mo na yan sa sarili mo na hindi ka boboto ng korap. Kaya nga kailangan yung boto mo. Ikaw mismo na nakikinig ngayon na hindi bayad ang boto, kailangan ng Pilipinas ang boto mo. Kailangan. Bakit? Dun lang sa simpleng konsepto, ulitin ko lang uli. Ang mga karamihan sa mga, well, hindi makaramihan, maraming mga bumoboto bayad. Bayad. So, syempre, boboto nila kung sino man yung nagbayad sa kanila, kung kanino sila nakinabang. O ngayon, yun nga yung dahilan kung bakit lalong kailangan ng boto ng mga taong hindi tumatanggap ng bayad. Bakit? Syempre, iboboto mo ngayon yung talagang pabor sa puso mo na gusto mo talagang klase ng politikong matino at hindi korap. Kasi ay boboto ng mga bayad, korap. Tapos ikaw naman na boboto ng matino, hindi ka na lang boboto dahil ayaw mo. Paano ngayon? Hindi automatic na panalo na halos yung korap. Diba? Yun ang masasabi ko ron tungkol sa ganung angulo. Follow up, okay na? Ito po, brother. Okay. Kuya, hindi po ito tanong. Tama po pala yung sinabi mo na kapag yung isang matter po kapag madaming presyon na kapag crystallization na siya. Alam mo ba yun? Ulit, brother. Sorry, hindi ko naintindihan. Yung ano po, yung kapag, di ba yung boron, kapag nasubrahan, Nagkikrystallize. crystallization. Po. Sabi ng science, yun daw kasi final form ng matter eh. Meron akong nabasang ganun eh. Yun daw ika yung final form ng matter, yung crystallization. Ano tanong mo tungkol dun? Opo. O na-research mo lang din, kaparehas ko? Hindi po tanong yan, yung kasabihan lang. Okay. Oh. Hindi po, narinig ko lang po yun. Parang mabilis ko po muna maunawaan ng isang bagay yung malalim. Ganon. Okay. Yan lang po, brother. Okay, sige. Thank you very much, brother. Dahil po sa iyo na Na tuloy, nawala. hero ako, tapos ni Garilio, pati yung teacher ko dati nga inamon kaya ng vaccine. Oh. Ngayon parang narinig ko dati yung mga project 1 yung kapag nagsisimula. Ganun. Ngayon, matino ka na. Bago po yung buhay ko. Pero kapag dati pati magulang ko pinapatulan ko eh. Magaling. Pero ngayon dahil sa'yo, parang legit yung sinasabi mo. Sumusunod ka lang ngayon sa magulang mo. Galing. Parang gano'n na po. Ayos. Ayayin mo yung mga klase mo, makinig din. Mga sinabi mo. Basta wag lang kayong gagaya sa akin na nagmumura. Thank you very much, brother. Bye-bye. Okay, bye. Paalam. Si Goku. Ayos, next tayo. Next. Pag magpaalam, bukay pa tayo sa kanaan. Kami kabuti. Mac, hello brother. Kamusta? Ang balita, taga-saan ka? Taga-Taytay. Taytay. Okay, kapitbahay. Ano tanong mo? Ano kayo, Tay? Kamusta ka muna? Eto, masaya. Nandito ako sa Buskalan. Okay, Charlie nandito. Hello everybody. Hello. Ang ganda rito. May rice terraces din sila dito. Tapos ang presko ng hangin. Pakiramdam ko nga, bumata ako eh. Ang ganda rito. Puta, yung buong lugar naka-aircon.
Centralize. Tangina, pag nagbukas ka ng electric fan, mangingisay ka sa lamig. Pakiramdam mo na, sa freezer ka eh. Oh, yung tubig dito, libre lang, galing sa bundok. As in, unlimited. Oh, wala silang gripo dito, hindi uso. Hindi uso, as in, tuloy-tuloy lang talaga dumadali yung tubig. Ang galing. Oh, tapos sobrang lamig dito. Yung itlog ko umuurong. Ano tanong mo, brother? Ano kaya, Chay? Ano lang, nakaipon na ako eh. Ay, Hanggang galing. 200. Puta, good job. Ayos. Bago ka makinig sa akin, magkano ipon mo? Ngayon, may 200k na. Hindi, bago ka nakinig sa akin, magkano ipon mo? Wala. Ano na ako nun? 14k, baon na ako nun eh. Tang ina, baong ka? Baong ka sa utang dati? Ano, baon lang ako sa ano. Mahilig ako gumastos dati. Hindi pa ako nakikinig sa'yo eh. Ina, saya ko. Yes! Ayos, may naipanalo uli ako, isa pang tao. Maligaya. Maligaya. Buti nga, nakilala kita eh. Nakilala kita kayo. Ayos, happy ako. Salamat. Na-appreciate kita, sobra. Galing. Huwag niyo na pag-usapan yung hilig ko. Putang ina nyo naman, parang kayong gago eh. Anyways, sige, tuloy, brother. Dati kasi Kuya Chay, galing ako kala-update kasi sa Pilipinas dati, walang matitino na masyado nagpa-vlog. Doon ako galing sa kala-update. Pero nakapansin ko, may binibenta silang course. Hindi naman ako sumali no. Ay, ginig lang ako. Nakilala ko naman kahit pa paano. Naging mabuti na rin ako kahit pa paano, Kuya Chay. Ay, galing. Napakagaling. Napakagaling. Ayos. Maligaya ako, brother. Maligaya ako. Papa ko, Oh. ano dati, wala masyadong ipon eh. Tapos mahilig pa siya magsabong dati. Ngayon nakaipon na siya ng 500. Nanay mo? Kaya ba kami? Papa ko. Papa mo? Nakikinig din siya sa akin? Hindi, pero may ano yun eh, parang parehas mo din eh. Suwabe. Nakaipon na siya. Parang tinuruan niya lang din ako paano mag-ipon. Kasi dati sinasabi niya sa akin, kaso nga lang, hindi pumapasok sa utak ko. Kasi parang pamilyar na ako kay Papa. Pero nung narinig ko sa'yo, doon. Minsan kailangan lang talagang marinig sa ibang bunganga eh. Oo nga eh. Oo. Kasi dati wala talaga. Totoo. Yun nga pansin ko eh. Kahit dito sa Pangasinan, meron akong mga nakausap dito na alam mo yun, paulit-ulit lang daw na sinasabi ng asawa nila o ng nanay nila yung mga bagay na sinasabi ko. Totoo, wala naman talaga akong bagong bagay na sinasabi. Reiteration lang yun ng mga dating bagay na tinuro sa atin ng mga matatanda. Yung mga matatanda, magagaling na mga tao yan. Tumanda na nga sila eh, di ba? O ngayon, yung mga pinagsasabi ngayon ng mga matatandang magagaling, yun lang yung inuulit ko. Wala namang bago eh. Yun lang, minsan kailangan nyo lang talaga marinig galing sa ibang bunganga para makinig kayo doon sa sinasabi ng magulang nyo. Minsan ganun eh. O yan ngayon, gumana ngayon yung mga pinagsasabi ko sa internet, may 200,000 ka na. Wow, galing na. Ayos, good job brother. Dati Kuya Chay, ako yung nagtanong sa'yo, nakaipon na ako ng 100. Oo. Nangangatin ako, bumili ng big bike. Naalala mo ba? No, naalala kita dati. Oh, hindi ka bumili, no? Oo, Oh, kaya kita mo ngayon, mas marami ka ngayon pera. Buti hindi ka bumili, kapretsyo lang yan eh. Napakagaling mo, napakagaling mo. Pag naka 1 milyon ka, o di pwede ka ngayon kumurot ng 200,000. Ayun nga. Oo, kasi ang mahirap dyan, pag yung buong pera mo, ibinili mo ng kapritsyo, babalik ka uli sa wala. Pag balik mo ngayon sa wala, nakakatamad na ngayon mag-ipon ng panibago. Pero pag yung malaking pera, nabawasan ng konting-konti lang, okay lang. Okay lang. Oo, kasi ramdam mo, marami ka pa rin pera. Versus yung babalik ka sa wala, tapos ubus lahat ng pera mo dahil sa kapritsyo, nakakatamad bumalik sa wala. Putang ina, nakakatamad. Nakakatamad bumalik sa baba. Ang hirap-hirap pag nasa baba ka. Nakakapagod Kuya Chay. Oo, nakakasuya eh. Isipin mo, nasa 200,000 ka nga. Tinan mo, nakakapagod na, di ba? Eh, isipin mo, kung babalik ka pa sa wala, may big bike ka nga, wala ka naman pera. Tanginang yan, pangit. Oo. Question, brother, go. Ito Kuya Chay, yung napansin ko lang din kay Doc Willie, yung mga nag-a-advise pala siya dati. Ngayon ko lang din napanood. Yung mga advice niya sa pera, halos same mo din pala. Doon nga kasi kayo sumangguni sa mga matatandang tao. Huwag doon sa mga putang ina mga networker at saka mga scammer sa internet na mga tangina may binibenta lang naman sa inyo kaya nagsisipagsalita. Tingnan mo muna. Alam mo, huwag nyo kakalimutan Pilipinas. Ito lagi nyo huwag nyo kakalimutan. Makinig muna sa akin lahat. Makinig muna sa akin lahat. Makinig muna sa akin lahat. Sa akin lang muna sandali atensyon ninyo. Malaking pakinabang ito sa inyo. Type yes kung nakikinig ka. Type yes kung nakikinig ka. Akin muna sandali ang atensyon. Meron ako isa sa mga pinakamalalaking bagay na ituturo sa inyo tungkol sa mga taong nagsisipag-advise sa inyo. Akin muna sandali ang atensyon. Akin muna. Type yes kung nakikinig ka. Mapapakinabangan mo to hanggang mamatay ka, Pilipinas. Mapapakinabangan mo to hanggang mamatay ka. Ito nakakalimutan lang eh. Pero ito dapat talaga, alam na alam nyo dapat ito eh.
Alam nyo dapat ito. Hindi lahat ng tao alam ito. Ito pa, mas worse. Yung ibang mga taong alam ito, nakakalimutan mayat-maya. Mayat-maya, nakakalimutan. Akin muna sandali attention. Pilipinas, pag may pakikinggan ka na isang tao nagbibigay ng advice, lagi mo titignan, bakit ba nagbibigay ng advice etong taong ito? Bakit? Bakit? Tignan mo yung intention. Lagi mo titignan intention. May mga tao sa internet nagbibigay ng advice, hindi naman ikakabuti mo eh. Hindi pagmamalasakit ang cost ng pagbibigay ng advice ng mga tao sa internet. Sa internet, napakabihira ng mga taong nagbibigay ng advice para tumino ka. Karamihan dyan sa internet, nagbibigay ng advice kasi para sa bulsa nila, diretsahan. May binibentang package, insurance, may binibentang course, may binibentang networking, may binibentang franchise, may binibentang kahit ano may binibenta. Kahit ano may binibenta. Yun ang dahilan kung ba't sila bibigay ng advice ko. No? Hindi lahat ng mga tao dyan sa internet credible. Hindi. May mga iba dyan sa internet, ililigaw ka sadya. Sadyang ililigaw ka. Akala mo yung matututunan mo sa kanila katinuan, akala mo makakapakinabang ka sa mga bagay na natutunan mo sa kanila. May mga tao sa internet, sadyang inililigaw ka. Sinasadya nila yung panliligaw sa'yo. Halimbawa, pinakamagandang halimbawa lang yung nagsabi na ang sabi yung pan-tuition fee, ipang-business. Tignan mo nga kung magandang advice yan. Kahit sa sarili niya nga, anak, hindi niya mai-apply yan. Mga tao nagsisipagsabi sa internet, yung pan-tuition fee mo, ipang-business mo na lang. Yung mga tao nagsasabi sa internet, huwag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. Tangina, sinasadya nga nilang pabubuhin ka eh. Tapos makikinig ka sa ganyang klase ng mga tao. Tinan mo, yung isang araw di ba? Kita nyo, hindi na masyadong sikat ngayon sa internet. Tapos every time na lang gumagawa siya ng konting kibot, konting kilos, lagi na lang nadadali siya ng kung ano man. Noong nakaraan, nadali ng LTO. Susunod, nadali naman ngayon ng BIR. Tinan mo, pansinin mo. Diba? Konting kibot, nadadali siya. Tapos may inilabas pa si Kiko Barsaga. Puta, konektado pala siya kay Diskaya. Ulupong, kaya pala napakayaman mong hayop ka kasi konektado ka pala sa kurap na putang ina. Diba? Tapos yan ngayon ang pakikinggan mong advice. Puta, pag nakinig ka sa advice ng mga ganyang klase ng tao, hindi ka pabuti, pasama ka. Pasama. Hindi ka pabuti, pasama. Ingatan ninyo ang sarili nyo sa pakikinig ng mga advice ng mga taong nasa social media. Pilipinas, talinuhan mo. Halos lahat ng nabibigay ng advice sa social media, merong hindi lahat ng tao nagbibigay ng advice sa social media diretso, nagmamalasakit sa'yo. May mga ibang nagbibigay ng advice sa social media, ikakapahamak mo yung advice na binibigay nila. Ikakapahamak mo. Hindi lahat pakikinggan mo. Comment daw. Sige. Huwag kayong makikinig masyado sa mga matatanda kasi yung mga tanga tumatanda rin. Yan nga yung sabi kanina mga kabeli. Pero alam mo, ito versus social media. Hindi naman lahat ng nagsasalita. Actually, halos wala masyadong matatandang nagsasalita sa social media. Napaka-konti kung meron man. Karamihan sa mga nagsisipagsalita at nagbibigay ng advice sa social media, puro mga kabataang siraang ulo. Mga 40 pababa. Technically, kabataan pa yung mga yan Bata pa yan, hindi pa yan masasabi mo na parang matandang tao na. Hindi pa Siguro masasabi mong mga matatandang taong dapat pakinggan, yung mga pabalik na. Pero yung mga iba sa internet, lalo yung mga nasa internet, tangina halos lahat dyan, mga gutom na buhaya. Halos lahat dyan, mga gutom na buhaya. Ang dahilan kung ba't sila nagsisipagsalita sa internet, hindi para makatulong sa'yo. Ang dahilan kung bakit sila nagsisipagsalita sa internet, para yung bulsa nila punuin. Tapos sa bulsa mo, manggagaling yung pera. Diretsahan lang. Sukat ang i-advise mo sa tao, yung pan-tuition fee ng mga bata. Bata, ha? Tangina, kadiri ang puta. Yung pan-tuition fee daw ng mga bata, ipang-business. Sabi ko, tangina, nakakadiri naman to. Pati pera ng bata, interest mo. Kadiri ang puta. Maintindihan pa kita kung nagbebenta ka ng candy Pero kinabukasan ng bata yung sinisira mo. Tangina, ulul. Kinang ina. Para sabi ni Oldoy, yung pala yung putang ina mo. Boss, sabi nung anak niya, siya pala yung putang inang nagsasabi ng putang ina. Parang yung katawan mo. Kaya nga sabi ko, putang ina, pag namatay ako, wala na masyadong puputang ina sa mga putang ina Wala na, mababawasan yung pumuputang ina dyan sa mga yan. Hindi mo katabi na tatlo. Yung pala yung putang ina mo. Bawas! Ayun yung Bawas!
Kala mo, kailangan din ng mga katulad ng bunganga ko eh. Kasi yung mga bunganga ko, kinatatakutan ng mga putang ina to eh. Kaya nabubura yung page mo. Kaya talaga. Wala kang permanent Wala akong pakialam. Kasi sa akin, simple lang naman eh. Ako nagmamalasakit sa kapwa-tao. Yun lang. Wala naman ako binibenta kahit na ano eh. Yung sinigangan na yan, trip-trip lang naman yan. Hindi naman totoo negosyo yun eh. Alam mo, Brad, ikaw yung pinaka-delikado kasi parang si Matrix, alam mo yung si Neo? Binibreak mo yung Matrix, Brad eh. Kaya delikado rin ako sa'yo eh. Kasama kita palagi. Well, sabi ko nga, babalik na rin natin ang mundo. Darag yung sabi ng mga kasama ko eh, di ba? Tangina, maniwala ka. Oo. Alam mo, Pilipinas, maniwala ka. Hindi ka pwedeng dumikit sa akin pag hindi matibay ang dibdib mo. Hindi ka makakadikit sa akin, mahirapan ka. Mahirapan ka. Yung talaga regular na kasama kita, ha? Mahirapan ka. Kasi laging in danger ang buhay ko. At alam mo rin na pag dumikit ka sa akin, in danger ka. Naiintindihan yan ang lahat ng kasama ko. Naiintindihan nila yan. They know the danger of being with me. Kasi, tinan mo, isipin mo yung konsepto na tangina, gaano karami kalabang ko. Halos lahat ng nasa social media, kalabang ko. Kasi halos lahat ng mga nasa social media, puta, promote ng sugal, promote ng vape, promote ng promote ng networking, promote ng bisyo, promote ng course. Alam mo yung networking, yung course, okay lang sana yan eh. Ayos lang sana yan kasi mga hanap buhay na maayos naman sana yan eh. Ang problema nga lang, puta, dun sa paraan nila ng pagmamarket, nakakasira ng buhay ng tao. Nakakasira ng buhay ng tao. Alam mo, masasabi ko lang sa'yo, sabi ni Eds Alfonso, mass report na to, puro mura. O, ito, dali, mass report mo to. Talaga sabihin ko sa'yo, mass report mo, Eds Alfonso. Tangina ka. Kahit i-mass report mo pa ako, ulul. Sabihin ko lang sa'yo, simple. Ito ka. Mass report ka pang ulul ka. Yung mass report mo, isang pirasong report. Mass report mo, dali. Mass report mo. Alam mo gagawin ko? Ito, sobrang simple. Mass report mo ako. Tapos pag nabura tong page ko, gagawa lang uli ako ng bago. Oh. Wala kang kayang gawin sa akin, ulul. Wala kang kayang gawin sa akin. Ganyan kakalakas mag-trip kahit wala kang tama eh, no? Oo, syempre. Ganun talaga pag nagmamalasakit ka lang sa kapwa, di ba? Kaya kita sinasamahan, brother eh. Kasi sira lang talaga ulo natin pare-parehas. Edit ka nga. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Pagpahinga. Mac, follow-up question, go. Ayun. Kuya Jay, ano nga pala yung sinabi mo kanina sa networking? Yung bata pa ako, Kuya Jay, nung 14 pa lang ako, nasali ako sa networking. Yumamang ka ba? Wala. Yung TV lang, Tingnan ba, isipin mo doon naglabas ka ng pera, di ka yumaman. Sa akin, nakinig ka lang. Kinilusan mo lang, wala kang nilabas na pera sa akin, baka nga di ka pa nakakabili ng sinigang ko eh. Pero tignan mo, umalagwa ka na. nakabili na ako. Nakabili ka na ba? Oo, ano yung pala yung may ano pala ako sa'yo, yung sa may pangalawang pwesto. Pumunta ka na sa pangalawang pwesto. Oo, nabigyan kami ng yung adonis mo. Medyo Harap, no? malamig. Malamig. Sa akin. Oo. Ganun talaga yun, papainit mo lang uli. Kasi hindi pwedeng sobrang init. Ang sistema kasi nung adonis na yun, pinapalamig muna yung sinigang sa ilalim para mailapag yung adobo sa ibabaw. Pag sumobra ngayon ang init ng ilalim, ano nangyayari? Yung adobo sa ibabaw, lumulubog. So, dapat saktuhan lang. Sabi ni Eds Alfonso, pucha, wala na sense. Para sa walang sense, halos 200 na nanonood sa akin, no? Ikaw, Eds Alfonso, ilan na nanonood sa'yo? Antit. Follow-up question, brother. Go. Tapos, ito Kuya Jay, ito yung last question ko na. Yeah. Anong mapapayo mo sa mga kabataan katulad ko para sa susunod na Pilipinas? Ganda. Una, talinuhan nyo ng gusto. Talinuhan nyo ng gusto. Tabaan nyo utak nyo. Kahit ano magagawa ninyo within the boundaries of practicality kapag mataba ang utak mo. You can convert that. If you have wisdom, you can convert that into money. You can convert that into power. You can convert that into fame. You can convert that into love. You can convert that into hate and everything that comes along with it. Kahit na anong gusto mo, as long as within the boundary of practicality, makukuha mo. Paglintik ang talino mo, maniwala ka, mamahalin ka rin ng mga tao pag resultado ka at alam mo paano mo iposisyon ang sarili.
Yun talaga yun. Karamihan naman sa atin, diretsahan, naghahanap lang naman ng pagmamahal eh. Kahit naman to si Ed Sheeran, Eds Alfonso, naghahanap lang naman ng pagmamahal yan, kaya ganyan ang bunganga niyan eh. Diba? Lahat halos ng tao, naghahanap lang ng pagmamahal. Makukuha mo pagmamahal ng tao kapag lintik ang talino mo. Huwag ka lang kupal. Basta alam mo lang paano ipoposisyon yung sarili mo. Ganun lang. Huwag ka lang magiinom ng sobra tapos magmamaoy ka. Tanggal talaga. Tanggal talaga pagmamahal sa'yo ng tao dyan. Nag-react ka. Wala akong sinabi. Ito kausap ko. Nandito. Ito sila, oh. Nayo, lumabas eh. May tinamaan sa gilid ko. Humapyaw lang yung hangin. Tinamaan eh. Yun ang masasuggest ko sa'yo. Talinuhan mo ng gusto. Malaman mo lang kung paano ipoposition yung sarili mo. Tapos alam mo rin kung paano magpataba ng utak. Halos wala ka ng problema eh. Kahit sa pera, wala ka na rin problema. Kita ninyo paano ko ginagawa? Yung ngayon, kung di nyo napapansin, gisa na rin sa sariling mantika itong ginagawa ko eh. Diba? Nakikita ninyo, gisa sa sariling mantika. Wala halos tinatago sa inyo, Pilipinas. Kitang-kita ninyo kung paano nangyayari. Yung sinigangan, every now and then, may mga maliliit akong charity na akin, tahimik na lang. Doon ko kinukuha yung pera sa sinigangan. Tapos, nakita nyo kung paano ko ngayon nagtatravel ngayon sa buong Pilipinas, diba? Saan ko kinuha? Doon ngayon sa kasikatan ko sa social media na magpo-promote ako ng mga matitinong mga hanap buhay. Sila ngayon yung nag-sponsor ng mga bagay-bagay. Meron ako sponsor ng motor, big bike. Meron ako sponsor ngayon ng iPhone. Ito, si Kitang Aya yung sponsor ng iPhone ko. Tapos may sponsor ako na 50,000. Tapos alam mo yun, diba? May pera eh. May pera, may big bike, may iPhone. Kompleto, nakikita ninyo. Hindi ko alam mag-promote ng sugal. Hindi ko alam mag-promote ng sugal. At kung sakali man na gusto ko magpayaman sa social media, I also have that capability. Diba? Nakikita ninyo, sa taba lang ng utak. Taba lang ng utak. Pero hindi ko lang talaga yung konsepto na sobrang peperahin ng gusto. It's just not for me. Hindi talaga para sa akin. Natotoxican ako sa sarili ko. Pag lahat alam ng bagay, puro pera. Natotoxican ako sa sarili ko. Maligaya ako na every now and then. Gawa lang ng konting butil dito, konting butil dyan. Tapos pasyal, ikot ngayon. Ikot. Tapos makakakilala ng mga bagong tao. Hindi na ako interesado sa pasyal. Ang interest ko yung makakilala ng mga bagong tao. Yun ang interest ko. Kaya, salamat ha. Shoutout, brother. Pa-shoutout mo nga si Kuya Charlie sa mga... Shoutout ulit, Kuya Charlie. Kuya Charlie. Kuya Charlie. Hello. Talikod ka, Kuya Charlie. Talikod ka. Nasa likod mo yung branding eh. Yan. Yan. Charlie knows. Charlie knows. Yan. Ha? Dito sa Puskalan. Hanapin nyo lang si Kuya Charlie. Si Kuya Cha. Okay. Yan. Follow-up question, brother. Okay na Kuya Chay. Salamat po. Thank you very much, brother. Bye-bye. Bye-bye po. Okay. Gano'n na ba ako katagal dito sa TikTok? TikTok? Mayroon ba akong TikTok? Ilang minuto na ba ako rito? Hindi ko makita kung ilang minutes na ako eh. Hindi ko makita kung ilang minutes na ako. TikTok, makikisuyo nga ako sa inyo. Meron ba dyang makasulat dyan sa end ninyo? 1 hour na mahigit. Okay, sige. Dalawa kasi live ko. Isa sa Facebook at saka isa sa TikTok. Isa sa Facebook at saka isa sa TikTok. Dalawa yung live ko. Okay, Japanese something. Hindi ko mabasa yun. Brother, taga saan ka? No, sir. Ay, babae pala. Hello, sister. Good evening. Taga saan ka? Dito sa Cagayan de Oro. Cagayan. Okay, pupunta ako dyan. Stay put lang kayo next year na yan. Ano tanong mo? Tanong ko lang sa'yo, sir. Di ba lahat naman tayo mamatay? Tanong lang, sir, di ba gusto mo din mamatay siya? Ano tanong mo? Anong gusto mo, sir? Naka-cremate, naka-imbalsamo ka o ililibing agad? Ano ba yan? Naunahan mo na ako. Ilalabas ko dapat ito eh. Pero sige, alang-alang sa'yo. Since hindi naman masyadong marami nanonood dito sa live ko, sige, ilalabas ko para sa'yo. Ang gusto kong paraan ng kamatayan, napatay ako. Yun ang gusto ko. Napatay ako. Kung sa baril man o sa itak o sa kahit na ano, gusto ko ibang tao ang gagawa ng kamatayan. Yun ang gusto ko. Personal na paborito ko yun. Personal na fascinated ako sa ganong idea. Primarily kasi, pansinin mo,
yung mga bayaning namatay sa sakit, minsan halos di na naaalala eh. Pero yung mga bayani na pinatay, alam na alam mo kung sino-sino sila. Halimbawa, tinan mo, pakita ko sa inyo. Hindi si Rizal. Okay, si Rizal, kilala na ng lahat yan eh. Pero, naaalala nyo to, Pilipinas. Naaalala nyo si, yung isang sundalo, na kung hindi ako nagkakamali, sa Argent yata siya eh. Ang apelido niya, Bayot. Bayot ang apelido niya. Nakakatawa, 'di ba? Kasi pagka Bisaya, ibig sabihin ng bakla. Nakakatawa, 'di ba? Pero eto hindi ka matatawa dito. Siya yung may sabi, specific ito. Naaalala nyo to. Halos imposibleng din nyo naalala to. Ang sabi niya, "Sir, bomb my location." Naalala nyo siya? Yun yung napapaligiran na siya ng mga kalaban. Tapos sabi, liligtas ka namin. Hindi, ang sagot niya, "Sir, bomb my location." Bumilog, no? Parang siyang sinetero. Ilang sinetero? Tinan mo, naalala nila Marawi Siege. Marami. Baka hindi mo na naalala yung apelido niya. Pero naalala mo yung huling linya niya. English na siguro. Yun, specific. Yun ang gusto ko. Oo. Yan ang pinaka-gusto ko. Yun yung yun yung konsepto na gusto ko dun yun ang pinaka-ending ko. Pero syempre, obviously, nakadepende naman yung pagbibigyan ka o hindi. Diba? Pagbibigyan ka ng Diyos o hindi. Pero, tinatanong mo kung ano gagawin sa katawan ko. Hindi pa nga ako nakakapaglabas ng instruction tungkol dyan eh. Pero iniisip ko sa kalahati ng biyahe ko, ilalabas ko yung instruction ko tungkol dun. Pero di ko naman alam kung ano yung lalabas ng susunod na araw eh. Yung papunta lang dito sa Buskalan, madaming ulit na muntikan ako na disgrasya eh. Daming ulit. Daming ulit. Merong isang pagkakataon na yung preno nanikit. Tapos hindi ko masara yung preno, kaya wala akong preno sa harap. Nanikit yung preno eh. Nag-overshoot ako. Muntik na ako madisgrasya. Punong-puno ng bangin dito eh. Tapos bumiyahe kami ng, may kasalubong din ako nun eh. Tapos bumiyahe kami inabot kami ng gabi sa daan na marami masyadong kalsadang hulog yung kalsada. Mismong kalsada, hulog sa bangin. Hindi lang yung gilid ng kalsada, mismong kalsada. Kalahati ng kalsada nahulog sa bangin. Dagdag mo pa dyan yung sobrang lamig. Oo, sobrang tindi ng lamig, grabe. Nangangatal kami ron, grabe. Tapos isama mo pa dyan yung rough road na, puta, alam mo yung landslide yun eh, di ba? Tapos yung ginawa nila, yung landslide mismo, dahil hindi na nga matanggal sa kalsada yung mga lupa at saka yung mga bato, ginawa nila, pinatag na lang ng bagya. Tapos ito pa, pinatag, di ba? So, ibig sabihin, kalahati ng kalsada, merong landslide na ganyan. Tapos itong kalahati, pinatag nila. Tapos, malapit ka na sa dulo ng kalsada. Tapos yung dulo ng kalsada, puta bangin. Ibabaw ng bundok. Na alam mong konting pagkakamali mo lang talaga. Meron lang bato na wala sa hulog na nadaanan mo. Tapos naka-out of balance ng motor mo. Puta, thank you, goodbye ka. Ilalabas ko yun, abangan ninyo. May makikita kayo na yung mga bangin na dinaanan namin, tapos may mga kalsadang hulog. Thank you, goodbye ka talaga. Ngayon, hindi ko pa pala na ilalabas yung instruction ko tungkol doon sa kung anong gagawin nyo sa bangkay ko. Ito gusto kong gawin nyo sa bangkay ko. Kung sakali man. Relax ka lang. Hindi mo naman masasabi. Pero alam mo yung worst case scenario, matsambahan ako sa biyahe. Ang gusto kong gawin ninyo sa bangkay ko, kasi wala naman maglilibing sa akin, kundi yung kung sino man na makakita sa akin. Ganun lang naman yun eh. Kung sino makakita sa akin, yun ang maglilibing sa akin. Ang gusto kong mangyari, hindi na importante kung ano pa itsura ko, it doesn't matter na. Kaya nahulog ako sa bangin, durug ako, o patay ako, o pinasabog yung ulo ko ng kung sino man, o namatay ako sa sakit. Basta kung sino yung makakakita sa akin, malamang yun ang magsasalita tungkol sa akin. Ang specific request ko, ilalagay ako sa isang kabaong. Tapos, bukas yung kabaong. Tapos,
iseselyuhan yung buong palibot ng kabaong, selyuhan. Very specific. Ang gusto kong panselyo, yung yung ginagamit sa salamin, yung silicone. Sealant. Very specific, yun ang gusto ko, sealant. Yung hindi lalabas yung amoy. Yung hindi lalabas yung amoy. Tapos, 7 araw akong ibuburol. Walang formalin o kahit na anong gagawin. So, ang mangyayari ngayon, hahayaan nyo akong mabulok. Even better, I will say 14 days. 14 days ako ibuburol, tapos nakikita nyo ako ngayon sa salamin. So, makikita mong nabubulok yung katawan ko. Yun ang gusto ko. Makikita ngayon ng mga tao nabubulok yung katawan ni Chichester. Huwag nyo muna ako ililibing. Pabayaan nyo mabulok yung katawan ko. Para hanggang sa huling sandali, makakapagturo pa rin yung katawan ko. Kahit gaano ka pa kadakila, mamamatay ka. Pinapagawa mo sa akin. Kahit gaano ka pa kadakila, mamamatay ka pa rin. Alalahanin mo na mamamatay ka. Alalahanin mo na mamamatay ka. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka makapangyarihan at kahit gaano ka pa kamahal ng lahat, mamamatay ka rin. Paalala sa halos lahat ng tao. Pwede ba yung brother? Makatayo. Di ko alam. Pero sa akin, it doesn't matter na ako nakatayo o nakahiga. Basta ang bottom line, pabayaan ninyo kung mabulok sa mata ng publiko. Para hindi sila yung... Gusto kong makita ng mga tao. Okay lang yun, it doesn't matter. Basta, if it's too much to ask, ang hihilingin ko lang, pabayaan nyo kung mabulok sa paningin ng publiko. Yun ang hingi ko. Ang hingi ko, hayaan nyo akong mabulok sa paningin ng publiko. O sino man ang bibisita sa akin, dun sa huling sandali na yun, makikita nyo na bubulok ako. Paalala lang, na lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap doon sa gumawa sa atin. You damn make sure you're doing something good for yourself. Yun. Walang nag-iisip ng ganun eh. Lahat sila gusto nilang makita sila ng mga tao na maayos yung itsura nila nung patay na sila. Ako hindi, gusto kong makita ng mga taong bulok na ako. Yung katawan ko nabubulok na, kinakain ako ng uod. So walang mag-iimbalsa mo ng katawan ko. Very specific request ko. Walang mag-iimbalsa mo ng katawan ko, tapos pabayaan niyo kung mabulok sa paningin ng publiko. Yun ang gusto ko. Pero bihira kasi yung bihira yung katulad nung sa akin na meron akong gustong ituro sa mga tao eh. Kasi, alam mo, karamihan sa mga tao, sa kamatayan nila, gusto ko ilibing sa tabi ng nanay ko, tabi ng tatay ko, tabi ng asawa ko. Sa akin, it doesn't matter kahit saan. Basta bottom line sa akin, ang gusto kong mangyari, pabayaan nyo ako makita ng mga tao na nabubulok na ako. Picturean nyo ako. Nakikita ninyong pinakain ako ng uod, picturean nyo ako, ikalat nyo sa internet yung mukha ko na nabubulok. Yun ang gusto kong mangyari. Para maituro sa mga tao na maalala mo na mamamatay ka. At hindi lahat ng panahon sa'yo. Hindi lahat ng panahon sa'yo. Yun. Ganun lang talaga kasi raulo ko. Ganun lang talaga ako kasi raulo. Kasi iniisip ko dati... Para mo akong binigyan ng instruction Baka madali ka masyado, bro. Kaya iniisip ko nga dati, alam mo, ganda nung yung sa Vikings eh, diba? Nakita mo yun? Yung katawan mo, lalagyan ng coin dito, tapos papaanod. Tapos, archer. Na may apoy. Tapos susunugin ka ngayon sa gitna ng dagat, tapos makikita na lumulubog ka. Ang ganda nun. Kaso, wala nga lang maituturo masyado yun. Maganda lang ang kamatayan mo kasi mababalitaan ng mga tao. Tapos sa Manila Bay ka din. Manila Bay, Pero hindi, mas prefer ko na, diretso, hindi na importante kung saan. Basta bottom line sa akin, gusto ko makita ng mga tao na bubulok yung katawan ko. As a form of remembrance, memento mori. Remember you must die. Remember you must Ayaw mo die. na magpahinga, patay ka na? Ayaw mo rin magpahinga? Woo! Patay na ako, nagtuturo pa rin yung katawan ko sa mga tao. Okay, anyway, sinasagot ko rin. Follow-up question, sister. Sir, isa nga pala ako sa nakasunod sa
1 million project. Hmm. 1M project. Tuloy-tuloy yung Project 1M. Nakikita nyo doon sa page ko sa Facebook. Naka 600,000 na po ako, sir. Pakagaling! Naka 600,000 na daw siya. Nakakatuwa naman to. Charlie, may comment to. Boy, parang walang nangyari Ang saya ko. Sobra. I love you, sir. I love you too, sister. Napakasaya ko. Gumagana. Gumagana yung pagmula sa kahit ko sa kapwa-tao. Tayong Napakasarap. Caterman brother. Project natin yan, Ben. Napakasarap. Napakasarap. Ang sarap ng pakaramdam na ano. Yung pagmamalasakit mo, may binubunga. Kasi, wala naman talaga ako ibang interest eh. Yun lang talaga ang gusto kong mangyari. Makita kayong maging maayos yung buhay niyo. Hindi na importante kung hindi kayo bumili ng sinigang. Diba? Hindi na importante kung, diba? Kasi iba kaya may ginagawa, bebenta kasi ko. Takina, wala nga akong delivery. Putay, sinigang na yun, walang delivery yun, ano ka? Kailangan mo literal na pupunta ka dun para lang makabili ka ng sinigang. Pero sabihin mo na parang merong grab food. Walang grab food yan. Takina. Hindi ka talaga makakabili niyan, maliban literal pupunta ka talaga dun sa Rizal. So alam mong hindi talaga yan pera-pera. Hindi yan pera-pera. Puro aral lang yan. Isipin mo nandun ka na nga lang sa Taytay, napakalapit mo na lang, katabing bayan ka lang. Hindi ka pa makakabili, malibang pupunta ka talaga ng Angon. Diba? Naka Metro Manila ka, di ka makakatikim niya, maniwala ka. Aakyat ka ng bundok para lang makatikim ka ng sinigang. Aakyat ka ng bundok. Kapag tinawag mo ako, ang i-reply ko lang, maliligo lang talaga ako. Na-appreciate kita. Wala nang tanong, iwanan ko lahat kahit may kahalikan nga ako eh. Iwanan ko eh. Oh, di ba totoo? Hindi ba totoo? Totoo. Walang tubig. Na-appreciate kita, brother. Salamat. May kagaya dito. Ay, wish buhay yung sinasabi nilang sasalo ng bala para sa brother. Aagahin ko ba rin? Na-appreciate ko yun, brother. Salamat. Salamat. Mo? Alam mo, Pilipinas, magkaroon kayo ng mga ganitong klase ng kaibigan. Yung mga kaibigan na alam mong makikipagbaragan para sa'yo. Kahit walang bayad, ako paggagastos. Napakabira niyan. Alam mo, sabi ni Solomon sa Biblia, ang kaibigan umiibig sa lahat ng panahon. Hindi sa panahong makikinabang lang sa'yo. Kasi alam mo, karamihan sa mga kaibigan, good times body. Good times body. Doon lang sila sa panahon na makikinabang sila, kaya lang nakakaalala. May mga ganong klase ng mga tao good times body. Tapos pag panahon na ikaw yung nahihirapan, putal, ang sagot sa'yo lagi busy sila, busy. Busy. Putang inang busy yan. Yung lumalaban ka ng ubusan para sa kanila, OFW ka, lahat na meron ka, bibigay mo para sa kanila. Tapos kailangan mo lang ng konting oras mo dahil nalulungkot ka nga ron sa abroad, hindi ka mabigyan ng oras, putang ina. Putang ina. Oras lang yung hinihingi mo, ang kapalit nun, buong sweldo mo, binibigay mo. Putang ina, hindi maibigay yung oras. Oras lang, putang ina. Hindi nga oras minuto nga lang kasi pag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, puta, sobrang importante ng mga minuto Minuto lang hinihingi mo, hindi ka pa mabigyan ng matino. Putang ina. Tangin ng mga tao yan. Tapos kung makautang, akala mo yung kamay nila nakakonekta sa bulsa mo, na dapat pag bunot nila may makukuha sila sa'yo, ulul. Tapos nangingi ka oras, di ka mabigyan ng oras. Tangina. Tangina. May mga ganong klase ng mga tao. Pumili kayo ng mga kaibigan na yung mga kaibigan ninyo sa panahon ng bakbakan, nandyan para sa'yo. Hindi sa panahong good times lang. Pag mag-good times, madaling tawagin. Tapos pag may problema ka, di mo mahagilap. Ulul. Tangina. Anyways, baka may follow-up question ka, sister. Na-appreciate ko yung na-appreciate ko yung statement mo. Sobra. Na-appreciate kong umakit ka sa live ko. Yun lang, sir. Thank you. Maraming salamat, sister. Thank you very much. Okay. Hanggang dun muna siguro tao. Masyadong emotional yung huli na yun. Masyadong yun, brother. Napakadelikado ng mga pinagsasabi mo. Anyways, nandito ako ngayon sa Buskalan. Pagkakakit kayo dito, hanapin nyo lang si Kuya Charlie. Sabihin nyo ka mo galing kay Chai Chester. Si Kuya Charlie. Sabihin nyo ka mo galing kayo kay Chai Chester. Natututo kang Magandang Hindi mga liwa. Yeah.
Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Bye-bye, everybody. I love you all. Ito may maganda. 800k na rin naipon ko, isang OFW na sumasabay sa Project 1M. Galing. No? Magkita-kita tayo sa mga lalawigan ninyo, Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. Kaya Charlie, lahat ng pinuntaan namin, ang dami. Mukha akong bad girl.